Nagkalat ang mga babala sa Europa. Kita ng lahat ang mga babalang senyales. May masamang balak ang Rusya sa Baltic at posibleng maging target ni Putin ang Estonia. Ano mangyayari kung lusubin ng Rusya ang Estonia? Yan ang sasagutin natin dito habang sinusuri ang posibleng senaryo ng pananakop oras-oras. Ano ang gagawin ng Rusya? Paano tutugon ang NATO? Handa ba ang Estonia para rito? Samahan nyo kami habang sinisimulan natin ang panimula. Talagang nandun na ang lahat ng babalang senyales. Noong Hunyo, nagbabala ang US sa Poland na may binabalak ang Russia na panunulsol at posibleng pananakop. Nakinig ang Poland, ngunit mas nagbigay pansin ang mga bansang Baltic habang nagbabala si Punong Ministro Donald Tusk na maaring maging kritikal ang mga susunod na buwan at may pangamba sa posibleng paglala ng kilos ng Russia. Maaring may tangkain ang Russia sa Poland, ngunit ang totoong banta ay nasa Latvia, Lithuania o Estonia. Alam na alam ng Estonia na may binabalak ang Russia. Hindi nito alam kung ano, pero nagsimula na ang pagpapalakas ng puwersa na nagpaalerto sa Estonia. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na susunod ang mga bansang Baltic sa plano ni Putin. Maaring makasira ng kooperasyon ang mga pahayag na yon. Nang makita ng Estonia ang mas maraming palatandaan, napilitan itong aminin na may basehan ang mga babala. Noong huling bahagi ng Hunyo 2026, napansin ng Estonia ang mga tanker ng Russia sa Baltic Sea na imbes na magdala ng liquefied natural gas ay armado ng machine gun at may sandbag. Depensa siguro laban sa pagharang. Malalaman rin agad ng Estonia ang dahilan. Itinigil ng Russia ang lahat ng trapiko sa railway border checkpoint sa Latvia, Finland at Estonia. Noong unang bahagi ng Hulyo, malamang para pigilan ang mga sibilyang Ruso na hindi sinasadyang tumawid papasok sa Estonia. May basehan ang mga babala. Makalipas lang ang ilang buwan, sinalakay na ng Rusya. Unang oras, nagsimimula ito sa mga misil at drone, hindi sa sundalo at tangke. Naghihintay pa ang mga sundalo at tangke. Buwan bago ang pananakop, nagtayo ang Rusya ng infrastruktura sa mga hangganan sa Baltic na kayang tumanggap ng libu-libong sundalo. Darating sila, pero unang mararanasan ng Estonia ang pag-atake gaya ng sa Ukraine araw-araw. Sumabog ang Iskander at Oreshnik na misil sa Tallinn at ibang lungsod ng Estonia habang daan-daang Russian Shahed drone ang umatake. Nakita na ng Estonia ang lahat ng ito na paparating. Natukoy ng pagmamatsyag mula sa himpapawid at lupa sa mga hangganan nito ang mga drone at misil. Dahil wala sa Estonia ang malalaking imbakan ng interceptor drones na mayroon ang Ukraine, nahirapan ng Estonia pigilan ang Shahed-type drone ng Russia. Naglaan ang bansa ng $1.2 bilyong para sa modernong air defense system tulad ng Patriot. Ngunit hindi ito dumating sa oras para mapigilan ang mga misil. Matapos ang unang pag-atake ng Russia, daan-daang Estonianong sibilyan ang namatay. Sinimula ng Russia ang pagpapadala ng tropa at tangke. Sa una, maliliit na unit ng paglusot. Tumutugon ang Estonia gamit ang sarili nitong mga sundalo. Alam nitong nagsimula na ang countdown. Habang lumalakas ang kilos ng Russia, tungkulin ng Estonia na ipagtanggol ang sarili laban dito. Hanggat kaya para makapaghanda ang mga kaalyado sa NATO. Alam ng Estonia na hindi ito magwawagi sa direktang labanan. Hindi nakatulong ang desisyon ng US na bawiin ang mahigit 500 sundalo nito mula sa Estonia para sa tinawag ng US na summer rotation. Walang alam ang Estonia kung kailan babalik ang mga sundalo at huli na ngayon. Kung nagdulot ang pag-atake ng Russia ng kaswalti sa isang Amerikano, tiyak natutugon ang US para mapatigil agad ang Russia. Sa kasalukuyan, ang bansa ay may hukbong may 7,000 at 700 aktibong miyembro at 230,000 reserba na haharap sa puwersang Ruso na maaaring umabot ng mahigit 3 milyon kung magmobilisa si Putin at ilaan ang lahat ng mayroon ang Russia para sa pinakabagong pananakop nito. Hindi pa umaabot sa ganoon. Pero habang lumalala ang pananakop, alam ng Estonia na nagsimula na ang pagbibilang ng oras. Ayon sa pag-aaral, kaya sakupin ng Russia ang mga bansang Baltiko sa loob ng 90 araw. Mas mabilis bumagsak ang Tallinn,
maaring 60 oras lang bago maabot ng mga tangke ng Russia ang kabisera ng Estonia. Dapat panatilihin ang depensa. Ang hukbong sandatahan ng Estonia ay nagsisimula ng kumilos. Ang susunod na 23 oras. Ang mga opisyal sa buong Europa ay nagsimulang magmadali. Marami ang inaasahan na darating ang pag-atake ng Russia balang araw, pero hindi pa ngayon. Nagbabala ang Ukraine na mangyayari ito sa unang bahagi ng 2027. Inakala ng Alemanya na magiging handa ang Russia sa 2029, ngunit mas maaga ang naging pag-atake kaysa inaasahan. Alam ng buong Europa, lalo na ng NATO countries gaya ng Estonia na malapit na silang tawagin para lumaban kasama ang kanilang kaalyado sa silangang harapan na ngayon lang nabuo. Samantala, lumalaban ang Estonia para mabuhay. Habang pinaghahandaan ang pagpapatupad ng Artikulo 5, tuloy pa rin ang paglipad ng drone at misil at lumalaki ang panlupang pagsalakay ng Rusya. Ang maliliit na unit ng sumasalakay ay lumalaki at may kasamang tangke at armored na sasakyan. Tumutugon ang Estonia sa pagkapit sa depensibong posisyon at pagsisikap na mapanatili ang kanilang mga kuta. Naghukay ng mga trinsera bilang paghahanda para dito. Nagsimulang magpalipad ng mga drone ang Estonia at ang sarili nitong mga armored na sasakyan ay lumabas upang salubungin ang mga mananakop na Ruso. Ipinakilos na ang mga HIMARS launcher. Noong Abril 2026, bumili pa ng 3 ang Estonia na naging mahalaga sa estratehiyang pangmalayuan nila para durugin ang Russia sa likuran habang lumalawak ang frontline. Hindi nito mapipigilan ang Russia. Mapapabagal lang ang puwersa ni Putin. Alam ng Estonia na may alas ito, na nagbibigay dito ng malungkot, ngunit totoong pag-asa sa mabilis na tugon ng NATO. Maaring umalis na ang tropang Amerikano, pero may NATO forces pa rin mula ibang bansa sa Estonia. Noong 2024 nagtalaga ang UK ng 1 brigada para sa depensa ng Estonia. Ngayon, nasa unahan ng digmaan kontra Russia ang mga sundalong Briton. In-upgrade ng NATO ang air policing mission sa Estonia at Lithuania noong Hulyo, kaya't nagpapalipad na sila ng mga jet laban sa drone at missile ng Russia. At may mga dayuhang sundalo mula sa NATO countries na lumalaban sa Russia sa Estonia. Ayaw ito ng Estonia, pero kung may masawi sa alinmang dayuhang puwersa, mapapaboran sila dahil mas mabilis tutugon ang NATO. 24 na oras na ang lumipas. Opisyal nang na-activate ang Artikulo 5 na itinuturing pinakamahalaga sa NATO Charter. Ang Artikulo 5 ng NATO ay humihiling sa mga miyembro na tumulong kapag may kasaping inatake sa teritoryo nito. At higit kailanman, kailangan ng Estonia ang tulong na yon. Inaasahan ito ni Putin. Alam niyang mabuti ang tungkol sa Artikulo 5 at nauunawaan niyang ang kanyang pananakop ay magpapagana nito. Ang inaasahan niya ay magtatagal ang mga miyembro ng NATO sa pagdedesisyon kung magbibigay ba ng tulong, paano ito ibibigay at kailan ito ipapadala. Nasa oras na matapos ng NATO ang lahat ng ito, bumagsak na ang Estonia. Pinagsikapan ni Putin na maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa NATO at ginampanan pa niya ang kanyang papel sa pagmamanipula sa US upang hayagang batikusin ang mga kaalyado nito sa NATO at magbanta pa ng pagkalas sa ilang pagkakataon. Habang humahaba ang panahong na ibibili ng mga pakana ni Putin para sa Russia, tumataas ang tsansa nito sa Estonia. Totoong kinatatakutan ito ng Estonia. Kadalasan, ang mga provokasyon ng Russia laban sa mga miyembro ng NATO ay nauuwi lang sa Artikulo 4 na nagreresulta sa konsultasyon, hindi aksyon. Kung gawin ng Estonia yon, maaring abutin ng linggo o buwan bago maipatupad ang Artikulo 5 at matanggap ang tugon na kailangan. Alam ng Estonia na wala itong ganoong kalaking oras. Sa bagay na yan, ganoon din ang mga miyembro ng NATO. Pero ang tanging precedent na meron tayo para sa pagpapatupad ng Artikulo 5 ay ang mga pag-atake noong Siyam, 11 at inabot ng ilang linggo bago nagkaisa ang mga miyembro ng NATO kung paano tutugon noong 2001. Na-activate na ang Artikulo 5. Ang mga nangungunang opisyal ng Estonia ay nagtatrabaho araw at gabi sa isang diplomatikong misyon upang mapabilis ang pagkilos ng NATO kaysa dati. Ang magagawa lang ng Estonia ay umasa na magtagumpay ang mga pagsisikap na ito. Bago natin talakayin ang pananako, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show.
Kung hindi ka pa nakasubscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan at i-ring ang notification bell para siguradong hindi mo mamiss ang mga susunod naming palabas. 48 oras na ang lumipas. Bahagyang napigilan ng mga paghahanda ng Estonia ang Rusya sa pananakop. Umandar na ang mga tangke at armored vehicles. Gumastos ang Estonia ng milyon-milyon para palakasin ang depensa sa hangganan at pabagalin ang pananakop ng Rusya. Ang mga silungan sa lungsod ay okupado ng sibilyan. Nagbibigay proteksyon laban sa mga misil at drone ng Rusya. Patuloy ang matinding labanan sa buong 274 kilometer hangganan ng Estonia at Rusya na mabilis na lumalawak. Ang mga nakakamuflage na armored sasakyan sa kagubatan ng Estonia ay nag-aambush sa mga tropang Ruso. Ang mga anti-personnel mina sa hangganan ay tumatama sa mga tropang Ruso at mga tangke, kaya bumabagal ang kanilang pag-usad. Sa mga kagubatan, daan-daang bunker, libu-libong dragon's teeth at maraming kanal ay may sariling papel sa pagpapabagal ng operasyon. Ipinapatupad ng Estonia ang mga natutunan mula sa digmaan sa Ukraine, lalo na sa paggamit ng mga drone. Noong Mayo, gumastos ang Estonia ng higit $8 milyong para magbukas ng bagong laboratorio sa pagsubok ng drone at electronic warfare. At pinalawak din ang lokal na produksyon ng drone ilang buwan bago ito. Sinusubok ng mga tropang Estoniano ang kanilang natutunan sa pagsasanay, habang isinasagawa nila ang mga pag-atake gamit ang drone laban sa mga tangke ng Russia at pagtitipon ng mga tropa. Patuloy pa ring sumusulong ang mga puwersa ng Russia kahit maraming harang dahil sa dami nila. Ika-60 oras na. Eksaktong sa tagdang oras, nabasag ng puwersa ng Russia ang depensa sa hangganan at narating ang labas ng Tallinn. Bumagsak na ang Narva. Ang lungsod sa hangganan, mas malapit sa St. Petersburg kaysa kabisera ng Estonia, ay wala ng laban ng matawid ang ilog na pinagmulan ng tangalan nito. Nagtitipon ng puwersang pandagat ang Rusya sa dagat Baltiko. Nauubos na ang oras. Nasa bingit na ang Tallinn. Inasahan ng Estonia na agad tutulong ang Poland at Baltic states sa kanilang depensa kahit walang pahintulot ng NATO. Pero hindi ito nangyari. Pareho silang nag-aalalang dumarami ang mga barkong Ruso sa Baltic Sea. At kailangan din nilang mag-alala tungkol sa Kaliningrad na hiwalay na teritoryo. Handa silang lumaban, ngunit kailangan ng tulong ng buong NATO. 72 oras na ang lumipas. Walang tigil ang usapan habang pinapanood ng NATO ang muntik na pagkasakop ng mahalagang bahagi ng silangang depensa laban sa Russia. Kailangang magdesisyon. Umaasa si Putin na mabagal tutugon ang NATO sa panawagan. Malaking dagok na sa Estonia ang 72 oras dahil bawat oras may nawawalang teritoryo sa Tallinn. Hindi nagpatinag ang NATO sa pananakot ni Putin at walang matinding pagkondena o panawagan na itigil ito. Ang nagyayari sa Estonia ay banta sa mismong pagiral ng buong Europa at alam ito ng mga kasaping Europeo ng NATO. Hindi titigil si Putin sa Estonia, susunod ang iba pang Baltic countries, tapos posibleng Poland naman. Na-activate na ang Artikulo 5 at aprobado na. Hindi pa kampante ang Estonia, ngunit alam nilang kaya nilang lumaban kasama ang NATO. Noong tagsibol, sumali ang Estonia sa malaking ehersisyo militar mula Mayo 4 hanggang Hunyo. Isa kasama ang 12,000 sundalo at mga kinatawan ng Ukraine na nagbahagi ng aral mula sa digmaan sa Ukraine. Alam din ng Estonia na unang hakbang lang ang pag-activate ng Artikulo 5 ng NATO. Kailangang maghanda at kumilos ang tropa at gumawa ng plano. Maaring ilang linggo bago makita ang tugon ng NATO. May dahilan ding magsaya ang Estonia. Ang dagat Baltic, estratehikong dagat ng NATO, ay napapalibutan ng 8 bansang kasapi ng NATO, kabilang ang Estonia. Mas mabilis tumugon sa panawagan ng NATO ang mga iba pang estadong Baltiko, Poland, at mga bansang Nordiko tulad ng Finland, Sweden at Norway, kaysa karamihan sa iba pang kasapi ng NATO sa Europa. Sa kasamaang palad, may ilang sundalong Briton na rin ang nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol sa Estonia. Dahil dito, nagpadala ang United Kingdom ng mga barkong pandigma at submarino sa dagat Baltic. Ang Gotland ng Sweden at Bornholm ng Denmark ay naging estratehikong choke point na nagpapabagal sa barkong pandigma ng Russia at pumipigil sa kanila
na ituon ng lakas putok nila sa baybayin ng Estonia. Umarangkada ang puwersa ng Poland papuntang Baltic region. Ang Kaliningrad, gaano man ito kadelikado, ay naresolba agad. Matinding pambobomba ng silangang air power ng NATO ang sumira sa karamihan ng base ng Russia at maraming electronic warfare hubs sa Kaliningrad na maaaring magdulot ng problema sa Baltic Sea. May silbi pa rin ang Kaliningrad. Ang mga missile launch sites na hindi nasira ng NATO ay nagpapaputok, ngunit agad na natutukoy ang lokasyon at sinusundan ng airstrike. Kumikilos na ang NATO. Patuloy ang laban ng Estonia. 2 linggo na ang nakalipas. Bagamat okupado na ng Russia ang karamihan sa Estonia, naging taktikal ang pag-atras nila dahil kasama na sa laban ang iba pang mga bansang Baltiko, Poland at mga bansang Nordiko. Ngayon, may malinaw na harapan na may libu-libong sundalo sa magkabilang panig na nagpabagal sa pagsulong ng Russia hanggang halos gumapang ito. Dumarami araw-araw ang puwersa ng NATO sa rehiyon ng Baltic. Habang inaayos ang logistika, dumadaloy na ang supply ng armas papuntang rehiyon ng Baltic. Ang Poland ay namumukod tangi. Nasakop na ng mga puwersa ang Kaliningrad kasabay ng airstrike. Bumubungga na ang pagiging nangunguna ng Poland sa NATO pagdating sa gastos bilang bahagi ng GDP nito, habang ang mga tangke, armored vehicles at modernong eroplano nito ay tumutulong sa Estonia na simulang itulak pa atras ang mga puwersang Ruso. Siyempre, hindi lang ginagamit ng Russia ang mga dala nila. Habang pumapasok ang mga puwersa ng NATO sa rehiyon ng Baltic, nagpapadala ang Russia ng libu-libong karagdagang tropa. Simple lang ang plano, gumawa ng digmaang tulad ng sa Ukraine na nilalabanan ng Russia. Kung sapat na yon para sa Russia na sakupin ng Estonia o isa sa iba pang mga bansang Baltic, magkakaroon si Putin ng kapangyarihan na magagamit niya para pilitin ang NATO na maupo sa mesa ng negosasyon. May isa pang problema para sa puwersa ng Estonia. Mga 25% ng populasyon ng Estonia ay etnikong Ruso at ilan sa kanila ay lumalaban sa Estonia mula sa loob. Ang mga sabutur at mga grupong hacker ay nagpapahina sa depensa ng Estonia at sinusubukang pabagsakin ang mga estrukturang panlipunan nito. Hindi nagkaroon ng panahon ang Estonia para ipadeport ang malaking bilang ng mga hindi mamamayang Ruso na naninirahan sa kanilang teritoryo bago umatake ang Russia, at sila ngayon ay nagdudulot ng mga problema. Gayunpaman, nagsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Mas mabilis kumilos ang NATO kaysa sa inaasahan ni Putin at nagsisimula ng maramdaman ng Russia ang sakit. 1 buwan na ang lumipas. Malaking pag-usad. Agad tumugon ang mga bansang Europeo sa NATO sa pananakop ng Russia sa Estonia. Mabagal ang US. Ngunit matapos ang 1 buwang labanan, napansin ng US na lumampas na ang Russia sa simpleng pang-uudyok. Kahit sa rehiyon ng Baltic, pa rin nalilimitahan ang digmaan. Napansin ng Estados Unidos na sobra na ang namamatay. Sa kabila ng yabang ng administrasyon, nanganganib na ang kanilang kapangyarihan sa Europa. Lalo na't hindi na lang Estonia ang kasali. Nagsimulang magpadala ng mga sundalo ang Estados Unidos. Abutin pa ng oras bago sila makarating, pero paparating na sila. Isang malinaw na mensahe ang naipadala kay Putin na anuman ang sinusubukan niyang gawin ay nabigo. Kung lahat ng NATO ay haharap sa Russia, may kalamangan ang NATO sa bawat aspeto. Halos triple ang dami ng aktibong sundalo at mas maraming eroplano, tangke, armored vehicles, barko at artilyerya ang pwedeng dalhin sa labanan. Patuloy ang pagsulong ni Putin, pero may isa pa siyang problema na posibleng magpabagsak sa Russia. 2 buwan na ang lumipas. Ang plano ni Putin na mabilis sakupin ang Estonia bago makarespond ang NATO ay hindi nagtagumpay. Ngayon, sobrang kumpiyansa niya na masakop ang Estonia bago makarespond ang NATO. Kaya hindi na siya naghintay matapos ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, natagpuan ng Russia ang sarili nito na nakikipaglaban sa 2 digmaan. Isa sa silangang bahagi ng NATO at isa pa sa Ukraine. Isang alanganing sitwasyon ang lumitaw. Kung aalisin ni Putin ang mga tropa mula sa Ukraine para lumaban sa rehiyon ng Estonia, maaaring mabawi ng Ukraine ang kanilang teritoryo. Kung baliktad naman, itutulak ng NATO ang mga puwersa ng Russia palayo. Patuloy ang dating ng mga sundalo at kagamitan ng NATO sa silangang harapan, gamit ang linya ng supply, habang nagpapalitan ng putok ng misil ang magkabilang panig. Ang lakas ng himpapawid ng NATO ay sumisira sa mga pasilidad militar ng Russia gamit ang mga misil at bomba. Dahil kasali na ang US,
Alam ni Putin na hindi siya pwedeng gumamit ng mga sandatang nuclear nang walang kapantay na tugon na sisira sa mundo. Ayaw talaga niyang labanan ang buong NATO. Gusto lang niyang sakupin ang Estonia at iba pang bansang Baltic sa kapilitin ang natitirang mga miyembro ng NATO na makipagnegosasyon. Masyadong nabanat ang puwersa ng Russia. Dapat pinakinggan ni Putin si Rainer Sachs, dating direktor ng Estonian Foreign Intelligence Service, nang sabihin niyang kulang ang kakayahan ng Russia para palawakin ang bigmaan sa kanluran at mahina ito laban sa pag-atake mula sa himpapawid. Matapos sirain ng Ukraine ang maraming air defense ng Russia, nasasaksihan na ngayon ni Putin ang katuparan ng mga salitang iyon. Problema rin ang paghati ng hukbo niya. Karamihan sa mga sundalong pinapadala laban sa NATO ay reserbang kulang sa training at nainihahanda para itapon sa gilingan ng karne sa Ukraine. Hindi sila handa laban sa matagal nang nagsasanay na puwersa ng NATO para sa ganitong digmaan. Mas direkta ang nakikipagtulungan ngayon ang mga puwersa ng NATO sa Ukraine kaysa dati. At dahil dito, tumataas ang posibilidad na magpadala ang NATO ng mga sundalo sa Ukraine para labanan ang Russia. Hindi dapat ganito nangyari. Dapat agad bumagsak ang Estonia. Pero hindi nangyari yon. Ngayon, dahil desperado si Putin, kailangan niyang umatras. Sinubo niya ang NATO at mas marami siyang nakuha kaysa inaasahan. Ito ay isa lang sa maraming posibleng senaryo kung sakaling salakayin ng Russia ang Estonia. At marahil ito na marahil ang pinakamagandang posibleng kalabasan. Malaki ang nakasalalay sa tugon ng NATO. Ang bilis, lakas. Kung gaano kalaki ang paglahok ng US at kung paano inaayos ang mga linya ng supply at lohistika. Salik din ang timing ng pananakop. Akala natin tuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine habang sumasalakay ang Russia, pero maaring maghintay si Putin hanggang matapos ang digmaan. Kung matatapos ngayon, kahit malapit man lang sa panahong, kailangan ni Putin para maisagawa ang pananakop sa Estonia. Nagpalagay din tayo na may kakayahan ng lusubin ng Russia ang Estonia ng may sapat na puwersa. Hindi yun tiyak, lalo na't marami ng problemang idinulot sa Russia ng digmaan sa Ukraine. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Mataas ang bilang ng nasawi sa Ukraine. Kaya hindi dapat kampante ang Russia. May krisis sa populasyon at ang anumang isa pang pananakop ay lalo lamang gagawing vulnerable ang Russia sa mga kaaway na hindi man lang nito alam na mayroon ito. Gusto mo pang malaman? Panoorin ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang videos mula sa The Military Show. Salamat sa panonood!